Magandang gabi, kabayan. Magandang gabi, Corina. Mas nakakatakot ka talaga. Alam mo, taon-taon yan, hindi pinapalampas ng buong Pilipinas ang lahat ng mga kwento ng kababalaghan ng Magandang Gabi, Bayan. Ang balita ko, hindi ka rin pinalampas ng mga kababalaghan. Totoo yan, Corina. Totoo yan. Lalong-lalo na ang kwento nung salamin. Yung tuwing titingin siya sa salamin, may nakikita siyang tao. Yun, nadala ko yun sa bahay hanggang sa kwarto ko. Hindi talaga ako tumitingin sa salamin. Pagdating ng gabi o kaya madaling araw na ako'y babangon, hindi ako mapapatingin mo sa salamin. Wow, sa tono mo palang mukhang nakakatakot na talaga. At si kabayan sa loob ng napakahabang panahon, napakarami ng naranasan at naghatid sa inyo ng mga kwento. Pero ito na ang kanyang mga pinaka hindi makakalimutang mga kwento ng kababalaghan. Siguraduhin mayroon kayong kasama sa panonood at pakikinig sa mga kwentong kilabot namin ni Kabayan. Magandang gabi, Bayan. Ngayong gabi, kami muling makikiusap sa mga matatakutin. Sama-sama kayong manood. Kabayan, ang tagal-tagal mo nang gumagawa ng istorya tungkol Magandang sa gabi, Bayan. Days pa. kababalaghan, di ba? Ikaw ba kumbinsido ka na mayroong multo? Meron. Kapag ikaw ay nasa mga haunted house, dahil ang haunted house na yung caretaker lang nandun, merong hindi pangkaraniwang tao sa loob. Nafe-feel ko sila kapag kami ay nasa haunted house. Yung pag gumagawa kami dati ng kababalaghan, so may mga times na doon sa location, natakot na kami sa kwento ng tao, nakakaramdam na kami ng kakaiba ron na aminin man namin, natatakot din kami. Kaya lang, pag natakot kami ng tuluyan, bakit di kayo matapos? Sa dinami-dami ng mga haunted house na napasok ng aming team, isa sa mga nag-iwan sa akin ng katatakutan, ang bahay na ito ng pamilya Gamo. Taong 1986, nang mag-umpisang gambalain ng masasamang elemento ang kanilang bahay. Mula noon, araw-araw umanong nagpapakita sa kanila ang isang lalaking itim. May mga tatawag ng mga tragic spirits, so nahilig sila mag-roam. So, madalas pag napapansin nilang walang movement or energy flowing, talagang pinamamahayan nila yan. Na pag that said, usually pag mainit yung lugar, hindi yung sa mga haunted places, usually ang manifestation yun is demonic. Pag medyo malamig naman yung nararamdaman mo, those are souls. Humingi ng tulong ang pamilya sa mga paranormal experts para itaboy ang masamang elemento. At mula noon, naging tahimik na ang kanilang bahay. Parang may umuusok parang may nananabangan. Maaaring hindi mo nakikita, hindi ko nakikita. Baka talagang wala akong ganun. Wala rin akong third eye. Mapipil mo talaga na merong hindi pangkaraniwang tao sa loob. There's a lot of classification pagdating din sa mga psychic senses. Iba't iba yan Pagka nakikita mo, clairaudient, pagka naaamoy mo, kapag ka naririnig mo, kapag ka nararamdaman mo lang, iba na yung dating sa kanila. Kay kabayan naman, ang kailangan niya lang is maging fully aware siya sa kung ano yung meron na siya ngayon. Kailangan mapag-aralan niya kung paano gamitin yun. Ang balita ko, takot ka sa salamin. Kasi nagkaroon ako experience dyan sa salamin. Meron kaming kinocover na haunted house. Ang kinikwento sa amin ng may bahay doon, pagtingin niya sa salamin, hindi yung mukha niya nakita, kundi ibang mukha ng babae.
September 1998, nagbakasyon sa Pilipinas ang 35 taong gulang noon na entertainer na si Beth Lopez. Buti naisipan mo pang umuwi. Oo naman. Ang tagal mo din nag-abroad ah. Teka lang ha. Buka lang ako. Okay, salamat. Saan yun? Ba't bigla nawala? At habang walang malay, hinalay siya ng demonyo. Tila isang bangungot, pero nang makita niya ang mga kalmot sa katawan, nagimbal si Beth. Mula noong gabing yon, bumagsak na ang kanyang katawan at sa paglipas ng ilang araw, lalo pang lumala ang kalagayan ni Beth. Hindi lumalabas yun sa... Nagkagusto kay Beth ang demonyo. Kaya pinapapangit ang kanyang itsura sa paningin ng ibang tao. Ang hindi alam ni Beth na mga panahong yon ay nakikipagbuno na ang albularyo para mabawi siya sa demonyo. May nakuhang buhok sa kanyang talampakan, maging buhangin at ipa sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang mga salamin na nagiging portal or dinadaanan ng mga spirito. Ang nangyayari kasi, may mga lumang salamin tayo na pinamumugaran ng mga negative na energy galing sa isang tao. Pinayuhan si Ben na takpan ng puting tela ang salamin kung matagal na walang titira sa kanilang bahay. Every time magko-cover kami ng kababalagan na may salamin, sinasabi lagi ng mga paranormal expert, alisin mo yung salamin dyan. Kung hindi mo matanggal ang salamin na yan, takpan mo na lang ng damit o kortina. So, ang nangyari, nung ako'y nasa bahay na, hindi ako tumitingin sa salamin. Dahil baka mamaya kung anong makita ko. Pagpatak ng dilim, siguraduhin huwag tumingin sa salamin. Dekada 60 nang itayo ang ospital na ito sa Clark Air Base sa Pampanga, kung saan dinadala ang mga sugatang sundalo noong kasagsagan ng Vietnam War. Pero noong 1991, isa ito sa mga naapektuhan matapos sumabog ang bulkang Pinatubo. Kaya inabandona at tuluyan ng pinabayaan ng mga sundalong Amerikano. Bakit tumatak sa'yo itong haunted hospital sa Clark? Oo. Marami kami kinover doon actually. Meron kasi siyang nakitang babae na umiiyak na naghahanap ng anak. Matapos ang 3 dekada, kilala na ang ospital na ito bilang isa sa mga kinatatakutang lugar dito sa bansa. Isa sa mga makapagpapatunay sa mga kababalaghang nangyari dito ay ang rowing security guard na si Adnel. Bata dyan, nakita ko po yun. Tatawag siya ng pansin, tapos tatakbo siya. Tapos kung susunod ka, mahulog ka dun sa butas. At ilan pa sa mga nagtatangkang pumunta dito, pinagpapakitaan din ng isang babae
at bata. Noong lamang nakaraang taon, binisita ko muli ang ospital na ito para sa kababalaghan. Sinundan namin yung babae na yon. May rosary ako eh. May daldala ako rosary. St. Benedict. Itong St. Benedict talagang, Yun daw. ito ang panlaban sa masamang elemento. Oo. Di ba? Kaya ito, bitbit ko nun. Hawak-hawak kong ganyan. No? Habang kami pababa sa baba. Pagdating doon sa pinaka-ground na, may sementeryo. Sa ilalim ng ospital. Doon pumasok yung babae. Hindi naman talaga pala ito. Ang babaeng nakita ng paranormal expert na si Ana ay matagal nang natrap sa naturang abandonadong ospital at hinahanap ang kanyang anak. Habang sinusundan namin ni Ana ang babae, Ano ba yan? Siya yung batang maitim. Buhay siya nung nilagay dito. Oo, umiiyak, oh. Yung bata, parang pinahirapan siya dyan eh. Sinunog siya. Parang doon na siya nag-stay. Tapos yung babae na isang umiiyak doon sa baba, hinahanap niya yung anak niya. Palagay ko, doon din nakalibing yung anak. Pati yung babae na yun. Doon na rin nagmumulto. Oo. So hindi ko makalimutan yun. Kaya hanggang ngayon hawak mo pa rin yung ano mo. Ang inihingatan ko, sumama sa akin. May mga pagkakataon daw na gano'n, sasama sa iyo eh. Oo. Hanggang sa bahay. Oo. at para matulungan makatawid ang kaluluwa ng mag-ina at ng iba pang kaluluwang ligaw, isinama namin si Father Jun Padua at inalaya ng dasal ang mga kaluluwa. So karamihan ng mga ligaw na kaluluwa ay dahil meron pa silang nais gawin. O kaya meron naman silang mga mahal sa buhay na hindi nila maiwan-iwanan kaya ayaw nilang pumunta doon sa kabilang buhay, nais nilang manatili dito sa lupa. Ikaw, marami ka na experience sa coverage na ganito. Ako, napakarami ko ring experience tungkol dito. Pero palagay ko, mas marami pa tayong hindi natutuklasan. Mas marami pa. Kaya, abangan nila marami pang mga bagong istorya. Mga kababalaghan.